Is it an upgrade or downgrade from last year? Ngayon kasi, letter 8 or infinity yung theme ngayon ng Miss Universe. So yung stage ay merong letter 8 na yan. And this is the top view kapag manonood ka sa may medyo elevated na portion ng Miss Universe. And dito mo talaga ma-appreciate yung overall look ng stage kasi nga dahil sa infinity na yan. Iba naman ang magiging view mo kapag nakatayo ka doon sa arena view or arena floor, I should say. So, ganyan na makikita nyo yung Miss Universe stage. 360 view from the stage hanggang sa makikita mo yung mga back seats, side seats, mga ganyan. And dito, hindi mo ma-appreciate yung letter 8 or yung infinity symbol, infinity sign, kasi nga, sa top view mo lang siya ma-review. So, ganyan pa rin siya. Ma-appreciate mo pa rin kasi nga, nandun ka sa arena mismo. Ito naman yung rehearsal ni Chelsea Manalo sa kanyang national costume. So, ang daming nawindang, bakit daw ganyan yung suot niya? Tapos, bakit daw ganyan yung hairstyle niya? 'Di ba? Ang daming mga demanding. Pero, rehearsal lang naman yan, kaya relax lang kayo. Kasi, wala namang bearing yan sa mga judging kinemerut. So, as you can see, meron kayong idea, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung magiging costume niya. So, like, it's related sa religion, sa culture, at sa history ng Pilipinas. Ito naman yung rehearsals ng Miss Universe candidates. And I believe itong rehearsal na to ay doon sa mga iba't ibang shows such as production perhaps, and then sa swimsuit, and then sa gown competition. So, talagang binuo yung pinaka-main sequence ng kanilang galawan in each segment sa Miss Universe. I think sa preliminary competition ito. And siguro after na preliminary competition, another practice na naman or rehearsal ang gagawin nila para sa finals night. And makikita nyo na merong mga nag-guide sa kanila na parang proxy sa mga artists. Tapos meron ding isang proxy na candidate na yun yung susundin nila if ever man na nagpe-perform yung artist, and then andito yung proxy na candidate, tapos susundan nila kung ano yung kilos at galawan or walk ng kandidata na yon na proxy. So yan yung isa sa pinaka parang challenging din sa isang candidate na i-master nila yung sequence doon sa stage para hindi magulo sa mismong preliminary competition or even sa finals night ng isang international pageant competition. And dito, hindi natin makita or hindi malinaw kung nasaan banda si Chelsea. Pero may mga nagsasabi na nasa center siya pero sa may row 3 or row 2, mga ganyan. Correct me na lang if I'm wrong. So malalaman na lang natin yan sa preliminary competition na mismo. And then pagdating naman sa kanyang national costume, medyo mysterious pa rin, no? Pero meron daw relation sa religion, sa Christianity and Islam dun sa theme ng kanyang susuotin. Dahil hindi makatiis ang mga fans, gumawa sila ng sarili nilang sketch kung ano nga ba yung parang hint na magiging national costume ni Chelsea Manalo. Pero if ever man na ganito yung magiging costume niya, I am afraid magkakaroon siya ng criticism kasi dito sa Pilipinas medyo conservative tayo. Naalala nyo yung sinuot ni Gabriel Basiano, yung national costume niya na parang picture ni Mama Mary, binash siya, nagkaroon pa siya ng criticism, especially sa mga may politiko ata nag-criticize sa kanya. Tapos, election ngayon. Kaya baka pwedeng pagpiestan si Chelsea Manalo if ever ganito yung magiging national costume niya. Kaya hindi na ako magtataka kapag magkakaroon ng politiko na magki-criticize. So anyway, good luck na lang sa kanya. And I hope na she will perform well sa preliminary competition, interview, swimsuit, and evening gown. Okay, so that's it guys. Thank you for watching and update ko na lang kayo after the preliminary show yung performance ni Chelsea Manalo. So thank you guys. Have a nice day and enjoy watching mamaya.